Proverbs chapter 29 verse 18. Allow me to read it from the King James Version. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Sa Tagalog po, kung saan walang pangitain, ang bayan, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan, ay maligaya siya. Tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito na pag-aaralan po namin ang pangitain mo sa aming mga buhay. Dalangin po namin na maging bukas ang aming puso, aming matanggap. At nawa po, Diyos, nakalaan kami magpaturo at naniniwala kami, Panginoon, na mayroon kang tawag sa bawat isa sa amin. Matayaan po ninyo na tumugon kami sa iyong panawagan. At sa umagang ito, pagpalain mo po ang bawat salita na lalabas sa iyong lingkod at maging kalakasan naming lahat. At tunay nga, Panginoon, na kung anong nais mo na magpapaligaya sa iyong puso ang siyang magawa po namin. Salamat po ng marami sa iyong pangunguna. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Itong aming dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. We'll be talking about vision this morning. Alam niyo po, ang sabi po ni Solomon, siya po ay pangatlong naging hari ng Israel. He was the second son of David, doon po kay Bathsheba. At siya po ay masasabi po nating pinakamarunong, sapagkat siya po ay binigyan ng karunungan ng Diyos at siya po ay nagbigay ng isang napakagandang paalala sa ating lahat. Where there is no vision, the people perish. Kung wala hong pangitain, ang kanyang bayan ay mapapahamak. And that is true. Pag wala ho tayong vision sa ating buhay, wala ho tayong direksyon. Our vision will give us direction in life. If we have vision, we will have a destiny. Pag mayroon ho tayong pangitain, mayroon ho tayong destiny sa buhay. Amen? Kung wala ho tayong vision, paikot-ikot lang ho tayo sa mundong ito. At wala hong magandang patutunguhan ng ating buhay. At dito po sa aklat ng Matthew chapter 16, sa talatang 26 sa uling saknong, ay nais ko hong basahin yung uling saknong, sapagkat ito po ay isang malaking katanungan na nais ko pong itanong din sa inyong lahat. Ang sabi po sa huling talata ng Matthew chapter 16 verse 24 hanggang 26, sa verse 26 sa huling saknong, anong sabi po rito? Or what will a man give in exchange for his soul? Ano daw po ang ating ipapalit? Ano daw po ang ating ibibigay kapalit po ng ating kaluluwa? What will you give in exchange for your souls? Na makita po natin ang Panginoong Jesucristo ay sinasabi po niya na ang kaluluwa ay mas mahalaga sa sanlibutan ito. Naniniwala ho ba kayo that our soul is more precious than the world? Mukhang wala akong narinig. Our soul is precious than the world. Paano po mangyayari ng ating kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa sanlibutan? Now, the principle of value is that the true value of things is measured in terms of time. Ang sabi po ng Bible, ang ating kaluluwa ay mas sigit na mahalaga kaysa sa sanlibutan ito, sapagkat ang ating kaluluwa is eternal. Everybody say eternal. If you will be studying the book of Luke chapter 16, ay makita ho natin, ang kaluluwa ho natin ay mayroon siyang eternal destiny. Hindi ho nawawala ang kaluluwa. Ang sabi po ng Bible, yung pong mayaman, siya po ay namatay at ang kanyang kaluluwa ay nasa impyerno. Yun naman pong pulubi ay namatay, subalit ang kanyang kaluluwa ay nasa Abraham's bosom. So makita po natin, yung ating kaluluwa ay nananatili. Subalit ang sanlibutan ay mawawala. Ang sabi po ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. So ang mundo po ay lilipas, ang ayon ho ba kayo? Pero yung ating kaluluwa ay mananatili hanggang wakas. So it is important to have the right goal, or otherwise, kung magkaganon man, kapag hindi tayo nagkaroon ng tamang goal sa buhay, we will end up exchanging our soul for things that will not last, and you end up with nothing. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang goal sa buhay natin. Pag sinabi po natin goal, layunin sa buhay. Dahil kapag hindi natin alam ang tamang goal sa ating buhay, pwede natin ipagpalit ang ating kaluluwa sa mga bagay na temporal. Halimbawa, may mga tao po na di bali nang mawala ang kaluluwa, di bali nang mapahamak ang kaluluwa, basta siya maraming pera. So pinagpapalit po natin ang pera pinagpapalit po natin ang ating kaluluwa dahil lang sa pera. Hindi ho masamang magkaroon ng pera. Amen? Pero yung mas pahalagaan mo ang pera kaysa sa kaluluwa, yun po ang hindi maganda.
dapat po masigit po nating pahalagahan ang ating kaluluwa. So dapat mayroon tayong tamang goals sa ating mga buhay. And let me ask you this question again. What will you give in exchange for your soul? Mayroon pong isang findings na ginawa po o nagkaroon ng survey sa Yale University. Nagkaroon sila ng survey at napatunayan po nila sa kanilang survey na yung pong mga estudyante na mayroong tamang goal sa kanilang buhay ay naging successful sa kanilang pag-aaral. Naging successful sila sa kanilang kinabukasan. So nung makita po natin, yung pong mga estudyante na walang goal ay hindi nag-succeed sa buhay. So likewise, the same with us. Kapag wala ho tayong goal sa buhay natin, hindi ho tayo magtatagumpay. Amen po ba? So they were able to find out na yung pong mga estudyante na mayroong goal o layunin sa buhay, they end up successful. And sad to say, maraming Kristiyano walang goal sa buhay. May mga Kristiyano, wala ho silang layunin sa buhay. Wala ho silang purpose sa buhay. Wala ho silang goal sa buhay. And worse than that, mayroon ho mga Kristiyano, mayroon ngang goal, mali pa. Mayroon silang goal, pero mali ang kanilang goal. Bibigyan ko kayo ng illustration. Mayroon pong isang tao na nagtayo ng kanyang dream house sa property na hindi niya pag-aari. What is the point? Marami po sa atin na mayroong pinupursu sa buhay, but we are pursuing wrong goals in life. We expend a lot of time, we lost our energy, we lost our money pursuing wrong goals in life. Mali ho yung goal na tinatahak natin sa ating mga buhay. Now look at the big picture. Gusto kong tingnan natin yung mas malawak na gusto ng Diyos na makita natin. In Revelation chapter 4, verse 9 hanggang 11, mayroon pong binanggit ang Panginoong Hesukristo dyan. And when the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, to Him who lives forever and ever, the 24 elders will fall down before Him who sits on the throne and will worship Him who lives forever and ever, and will cast their crowns before the throne, saying, Worthy art thou, our Lord, our God, to receive glory and honor and power, for thou didst create all things, and because of thy will they existed and were created. Mga kapatid, mga minamahal, ayon po sa talatang ito, we will stand before God. Naniniwala ho ba kayo na tayong lahat ay haharap sa Diyos? At ano ang ating gagawin? When we face God, we will give glory to Him. We will give power and honor to our God. Magbibigay ho tayo ng kaluwalhatian, kapangyarihan at papuri sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 11, every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Naniniwala ho ba kayo na tayong lahat ay sasamba sa Diyos? Amen. So anong ibig sabihin nito? Ang Colossians 1:16, for by Him all things were created, both in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities, all things have been created by Him and for Him. Now look at me. Mga kapatid, tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya lang. So our focus must be upon God. Ang ating sentro ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ho tayong pinakasentro. If God is central, then His vision or plan should be our focus. So dapat po kung ang Diyos ang pinakasentro sa ating mga buhay, Siya ho ang pinakasentro ng lahat. Kinakailangan ang ating vision, ang ating pangitain, ang ating mga plano, kinakailangan po'y nakapokus sa Kanya. Now, let us examine the vision of God. What is the vision of God? A great multitude of people will worship Him. Ang sabi po ng aklat ng Revelation chapter 3 verse 9 hanggang 10, after these things I looked and behold a great multitude. Everybody say great multitude. Ito ang pakitain ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, excuse me, a great multitude of people will worship God. Imagine all kinds of people, a huge number worshiping God. What an awesome sight that would be. Pagdating po ng takdang panahon, makinig ho kayo. Ang sabi po ng Biblia, laksa-laksang tao ang sasamba sa buhay na Diyos.
At tayo po ay napakamapalad sapagkat tayo ho ay kasama sa pangitain ng Diyos. Kasama tayo sa plano ng Diyos. Isang araw, tayo po ay sama-sama sa harapan ng Diyos na magpapatira pa, sasamba sa Kanya. Bakit? Sapagkat ikaw at ako ay kasamang pinili ng buhay na Diyos. Amen. We are included in the plan of God that one of these days we will worship God. Tingnan niyo, sabi ng John 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Mo sa katabi mo, kasama kita sa pinili ng Diyos. Praise God. Sangayon mo ba kayo na tayong lahat na nandito ay pinili ng Diyos? It is not an accident that you are here. You are appointed by God. You are chosen by God to be included in that great vision that one day we will worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Now listen, if we refuse to cooperate with God, His vision will still be realized. Bagamat hindi tayo makipag-cooperate sa pangitain ng Diyos na yon, that one day there will be multitude worshiping Him, that vision will be realized without you. Kahit wala ho kayo at hindi kayo makipag-cooperate sa vision na yon ng Diyos, yung vision na yon, tsak na magaganap. But we will miss an opportunity of a lifetime. So ano po ang dapat natin gawin? If that vision will be realized, what should we do? We must relate God's vision to our vision. Kinakailangan yung vision po natin ay makarelate doon sa vision ng Diyos. Paano? Our vision should be guided by His vision. Yung ating pangitain, kinakailangan ay ginagabayan po ng pangitain ng Diyos. So, kinakailangan makita natin ang ating sarili. Ano ba ang gusto ng Diyos na ma-accomplish sa aking buhay? Now, take note of this. 5, 10, or 20 years from now, ano ang ating ginagawa para matupad ang pangitain ng Diyos na yon sa ating buhay? Ano ang ating gagawin? 5, 10 to 20 years from now, para ma-realize yung vision na yon ng Diyos, ano ang ating gagawin? Sabihin mo sa katabi mo, magmula ngayon, hahayo tayo. Mukhang hindi kayo interesadong humayo. Sabihin natin, mula ngayon, hahayo tayo! Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah! Alam niyo ho, God can use us to bring multitude of people to Him. Naninyo? Shout amen? It is vision, and He will see to it that it will be accomplished. Vision ng Diyos yan. At yun ay gagawin niya. At ito ang maganda, isa ho tayo sa gagamitin ng Diyos. We ordinary people, and on the last days, we will be used by God to bring people in His kingdom. Alam niyo sa Bible, mayroon po mga halimbawa ng vision and man's responses. Tingnan po natin at pag-aralan yung po mga examples of God's visions and man's responses. Alam niyo, ang Diyos ay nagbigay ng pangitain kay Moses at maging sa mga Israelita. God gave visions to Moses, and also He gives visions to the Israelites, and we will be learning from that visions given to them. Ito ang maganda, si Moses believed in the visions and was mightily used by God. Tumingin kayo saglit. Si Moses, pinaniwalaan niya yung pangitain ng Diyos sa kanya. At ito ang maganda, ginamit siya ng Diyos ng malakasan. At siya po'y ginamit para palayain ang bansang Israel, which was the vision of God. Para ho palayain ng Diyos ang kanyang bayang Israel, at siya po'y tumugon at ginamit ho siya ng malakasan ng Diyos. Pero ito ang masakit. Ang mga Israelita, may pangitain ng Diyos sa kanila, but they did not believe God's vision, and they were cursed by God. Sila po'y sinumpa ng Diyos. At anong nangyari? Sila po'y they wandered in the wilderness and eventually they died. So makita ko ninyo, ang mga taong ito, sila po'y napahamak. If God is the center of your life and you hold on to His vision, He will give you the privilege of participating in His plan in ways you never dream or imagine. Imagine po mga kapatid, kung tayo ho ay sasakay sa vision ng Panginoon, God will allow you to be part of that visions at marirealize po ninyo, nako, hindi pa ho ninyo inisip yung gagawin ng Diyos sa inyong buhay. But, eto ho, if you reject God's vision,
iiwanan kayo ng Diyos kung saan kayo ngayon ay naroon. You will be missing out on the joy of the Christian life, and will just living until you die. Kung nireject ko natin ang vision ng Diyos, hahayaan ka ng Diyos kung anong buhay mo ngayon at masumpuan mo yung sarili na ikaw ay mamamatay. Doing nothing! Ito ho yung nangyayari sa bansang Israel. They were not blessed by God. Now let us learn from the vision in the life of Moses. In Exodus chapter 3 verses 1 hanggang chapter 4, 11, hindi ko na ho babasahin na isa. Number 1, and chapter 3 verses 1 hanggang 3, una, God got his attention. Kinuha ng Diyos ang atensyon ni Moses. Let us examine God's timing. God called Moses at the right time when the latter was humble and ready to listen. Now look at this. Ang Diyos po ay tinawag si Moses sa tamang panahon nung sandali na siya po ay nagpakababa at siya po ay nakahandang makinig sa Panginoon. Anong nais pong iparating ng Panginoon sa ating lahat? Listen to me carefully. Ang Diyos po, kapag tumawag, ay nasa tamang panahon. Naniniwala ho ba kayo na tayong lahat ay tinawag ng Diyos? At ngayong umaga ay tatawagin tayo ng Diyos na isang pagkatawag na nais ng Diyos na makita natin ang kanyang pangitain sa iglesyang ito, which I am sharing to you today. And what is God's way? God called Moses through an unusual experience. Tanong, paano niya tinawag si Moses? In an unusual way. Bakit naging unusual way? Ang Diyos ay nagsalita sa magitan ng burning bush. Yung pong kahoy ay naglalagabla pero hindi natutupok. And God began to speak to Moses. Moses, Moses, hubarin mo yung pangyapak sapagkat ikaw ay nasa dakong banal. Ano makita natin? God called Moses in an unusual way. At maaaring ngayong umaga, mayroon mga unusual na nangyayari sa buhay ninyo. Maaaring kayo po ay may iba't ibang crisis sa buhay ninyo, and that is your burning bush, and God is speaking to you. Maaaring miserable ang buhay natin. Maaaring ang buhay natin ngayon ay patong-patong ang problema. Napakatindi ng crisis mo sa buhay. Maybe you need to listen. You need to open your ears, open your spiritual eyes in the sight of God. At ako'y naniniwala, yan ay paraan ng Diyos para ikaw ay tawagin sa umagang ito. Amen? And verse 4 and 6, God called him. Kinuha ng Diyos ang kanyang atensyon at pagkatapos tinawag siya ng Diyos. God spoke to Moses. When God called Moses, it was a personal and direct call. Now listen to me carefully. When God calls you, it is a personal call. Hindi siya magpapasabi sa iba. At sasabihin sa iyo, tinawag ka ng Diyos. It is a personal call. Paano natin malalaman na tinatawag ka ng Diyos? How can we know that God is calling you? God will directly speak to you. Sa pamanong paraan. Number 1, through His Word. Eto. Paano siya magsasalita sa iyo? Sa magitan ng kanyang Biblia. Pangalawa ho, sa magitan ng kanyang human representatives. Maybe this morning, God is speaking to you personally and He is using me to speak to you. That God is calling you. At hindi lamang po yun. Maring hindi ho human representative na ang Diyos ay tumatawag sa iyo, maybe through circumstances. Ano ba yung mga circumstances sa buhay natin? Or through impressions that the Holy Spirit will give to you. Maring ngayong umaga, may impression ng Holy Spirit sa puso mo na ang Diyos ay tinatawag ka. At anong natutunan ni Moses nung siya ay tinawag ng Diyos? Natutunan niya na ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Etong natutunan niya, ang Diyos natin ay banal. Sabihin po natin, God is holy. Malalaman po natin na tayo ho ay tinatawag ng Diyos pag na-realize natin ang Diyos ay banal at na-realize natin na tayo makasalanan. Sabi ng Diyos sa kanya, Moses, hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat ikaw ay nasa dakong banal. Yun naman po yung ginawang literal ng ibang simbahan. Pag pumupunta sila sa simbahan, naguhubad sila ng sapatos. Mali po. Anong ibig sabihin ng sapatos? Ang ibig sabihin ng sapatos, yun ay ang ating lakad. Ang ibig sabihin ng Diyos, Moses, hubarin mo yung dati mong lakad. Hello? Sumunod ka sa akin sapagkat ako'y banal. Makinig ko kayo, hanggat tayo ho ay hindi natin sinaamin sa ating sarili na tayo makasalanan, hanggat hindi natin inuhubad ang marumi nating buhay, hindi ho magsasalita ang Diyos sa atin. Naintindihan po ba natin?
Kailangan nating hubarin ang dati nating buhay. At pag ginawa po natin yan, God will call you and He will give you the vision. Tingnan nyo, sa verse 7 hanggang 10 ng Exodus chapter 3, God gave him the vision. What is God's general plan? God told Moses about delivering the Israelites out of Egypt and bringing them to a land flowing with milk and honey. Now, makinig ko kayo, ang general plan ng Diyos sa bansang Israel, because they were enslaved for so many years, ang general plan ng Diyos kay Moses, ito, palayain ang bansang Israel at sila po'y dalhin sa lupang masagana. Hay na masagana. Mukhang hindi kayo excited. Sino sa inyo naniniwala na ang plano ng Diyos sa atin ay masaganang buhay? Sabi na, I will bring you to a land with milk and honey. Great! Yun ang magandang plano. At kasama ko sa plano ng Diyos, sa buhay ng bawat isa sa atin, na yung mga tao na nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan, sila pong lahat ay mapalaya ng Diyos sa pamamagitan mo at sila man ay tumanggap ng buhay na masagana. Do you agree with that? Isa ho sa plano ng Diyos, ikaw at ako ay gamitin ng Diyos ng pagpapalaya sa mga taong nasa paligid mo. You are called by God. What is God's specific plan? God enlisted Moses as a key person in His general plan. So, isinama ho si Moses na pinaka-key person para sa plano ng Panginoon. At alam po natin ang kasaysayan, ginamit ho siya ng Diyos para lumaya ang bansang Israel. God's plan of saving the people around you requires your active participation. Kinakailangan ho na kayo ho ay sumama. Kinakailangan ho kayo ipagamit sa Panginoon. God does not tell you about Christ's commission and then make you an observer or a spectator. Mga kapatid, mga minamahal, I've been preaching about soul winning and evangelism for almost 3 months. It is not just enough for you and me to listen to the Great Commission of God para ho tayo ay magbantay lamang at tayo po'y walang gagawin. Kaibigan, kapatid, the reason why God give you the Great Commission is not just to sit down, is not just to observe, is not just to be a spectator. God wants you and me to arise and go, preach the gospel, and the people will begin to come to the Lord, and they will be saved, and they will enjoy the great promise of our God. Bless the name of the Lord. You are not an spectator. You are not an observer. You are part of the team. May gagawin po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may gagawin tayo. And in verse 11, ng Exodus chapter 3 and hanggang chapter 4, hanggang 11, Moses responded. Nung siya po ay binigyan ng vision, Moses responded. Ano ang response niya? Sabi niya, Who am I, Lord? Who am I, Lord? At minsan, ganyan din ang response natin ng Panginoon, sino ako? Para tawagin mo, di ba? Hello, may kausap pa ba ka rito? Lord, sino ako? Ang dami naman niyang mas magagaling sa akin. Lord, bakit ako pa? Ayan. Alam niyo, first reaction of God's vision that involved Him was fear of being inadequate for the big task. Sabi niya, Panginoon, hindi ko kaya yan. Di ba ganyan din tayo? Minsan pag may pinagagawa ang Diyos, sinasabi natin, Lord, hindi ko kaya yan. At ang Diyos ay sumagot sa kanyang pagkatakot. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, huwag kang mag-alala. Moses, huwag kang matakot. Ako'y sumasa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya natin! Mga kapatid, may pinagagawa ang Diyos. Maaaring tayo natatakot. Mahirap gawin. Mahirap mangyari yan. Pero ito isang bagay ang nais kong sabihin sa inyo. Ang sabi ng Diyos, kaya mo yan sapagkat ako'y kasama mo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sa buhay mo. So just respond to the call of God. Hallelujah. God is with you. If God is for you, who can be against you? So wag ho tayo matakot pag tinatawag ka ng Panginoon sa isang pinagagawa niya. God's vision for us is always bigger than us. But the divine vision is all about God and not for us. Of course, yung pinagagawa ng Diyos talaga mas malaki yan kaysa sa atin. Pero mas malaki ang ating Diyos. Amen? Ayan ay para sa Diyos. Ang pangalawang tugon niya, what if I am questioned? Ayan. Panginoon, paano kung tinanong nila ako? Anong sasabihin ko? This is the second reaction of Moses, was fear of opposition. Di ba? Natakot siya, baka siya i-oppose.
Opposition when he anticipated possible question and realized that he was not eloquent. Hindi siya magaling magsalita. As a matter of fact, bulol ho si Moses. Panginoon, paano pag tinanong ako? So takot ho siya sa mga opposition, yung kokontra sa kanya. God neither denied this nor promised to take this away. Instead, God made Moses realize that God is adequate. Now listen to me carefully, brothers and sisters in Christ. Sa isang pinagagawa ng Diyos, maaaring sabihin natin, Pastor, inadequate ako, Pastor. Hindi ko kaya, Pastor. Kulang-kulang ako, Pastor. Ito ang maganda. Ang ating Diyos ay sapat sa lahat ng gagawin na pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. God is able. God is adequate. He can supply all your needs. Can we shout hallelujah? Kaya wag ho tayong mag-alinlangan. Tumugon lang ho tayo sa panawagan ng Panginoon. There will always be challenges in pursuit of God's vision. I believe in that. There will be challenges. A lot of risk is involved. Mari matakot tayo, magamba tayo. In my case, I experienced that a lot in my life. The first time that the Lord impressed in my heart that we need to build a sanctuary, yes, natakot ako, nangambaho ako. Paano pa, Panginoon, kung hindi sila maniwala? Paano, Panginoon, kung hindi sila tumugon? I'm concerned of myself. Mapapahiya ako, Panginoon. Hindi ko naisip, Lord, pag hindi ito nangyari, mapapahiya ka. Hello, may kausap pa ba ako? We are concerned of ourselves. Concern ho tayo sa sarili natin. Paano na, Panginoon? Paano na kung hindi mangyari? Pero ang Diyos, pag mayroon siyang pinagagawa, gagawin ng Diyos yun. Sumunod ka lang. Tanong, nakatayo na ho ba ang ating bahay-sambahan? Nakatayo na ho ba? Huwag ho kayo mag-alala. Sa susunod, hindi na kayo magpapaypay. Sa Martes ho, aprobado na ho ang ating occupancy permit. Sa Miyerkules ho, ay dadalhin ho na sa Meralco at loobin ng Diyos ng Biyernes, maikabit na ang aircon. Amen? Hello. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. At pagkatapos doon, excited na ako. Ay, salamat, matatapos na. Sabi ni Lord, hindi pa. Mayroon na kayong lalagyan. Yung ilalagay naman ang asukasuhin ninyo. And this is another vision that God impressed in our hearts that we need to start the M12, Ministry of 12. Do you want our church to grow? Gusto mo ba ninyo ang ating iglesia ay lumago? Na hindi lamang tayong nandito, marami o ang kailangang iligtas ng Diyos at ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos. Amen? Amen! So mayroon po talaga mga challenges yan. There will always be challenges in the pursuit of God's vision, but all challenges and oppositions are nothing compared to the Almighty God. Greater is He that is in us, that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin. Kapag may pinagagawa ang Diyos, gawin po natin, kayang-kaya natin, sapagkat ang Diyos na sumasa atin ay makapangyarihan kaysa sa Diyos ng sanlibutan. Amen. God can do it. Sige, sabihin niyo sa likod, God can do it. Ang panglima, Moses refused. Hindi siya nag-refuse sa vision, nag-refuse siya sa alok ng mundo. Refused. Kung ating pag-aaralan, yung pinaka-soma total ng kasaysayan ni Moses sa Hebrews chapter 11, verses 24 hanggang 26, he caught God's vision, natanggap po niya yung vision, and eventually, he obeyed God. At ano nangyari? God made Moses successful in leading the Israelites out of Egypt. Paano niya nagawa yon? Paano niya nagawa yon? Ito ang kanyang sikretong ginawa. He said no to the world. You can never say yes to God, to His vision, without saying no to the offer of the world. Hindi ho tayo po pwede magsabing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. You cannot say that without saying no to the world. You cannot do that if you will not say no to the sin of the world. You cannot do that without saying no to the pleasures of this world. So he refused the privileges of the world. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, dapat malalaman po natin yung mathematics ng Diyos. Alam niyo, may mga bagay na dapat po tayong isubtract sa buhay natin. May mga less priority sa buhay natin. We have to subtract that para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang ayon po ba kayo? Now, look at me. He gave up the pleasures of the world. The idea that immediately comes to
to mind is sexual fidelity. Like Moses, you must give up sexual immorality in thought and in deed. Anong nais ipahiwatig ng Diyos sa ating lahat? Nais po ng Panginoon na hanggat hindi tayo namumuhay sa kabanalan, hanggat hindi natin iwinawaksi ang mga bagay na pangit sa isip at sa laman po natin, hindi po tayo po pwede magsabi sa Panginoon, I am willing, Lord. If you are not willing to leave the offer of this world, if you are not willing to leave the sin of this world, mga kapatid, it is so hard to say, yes, Lord. Nais mo ba ninyo magsabi sa Panginoon, yes, Lord? Handa ho tayong talikuran ang mga bagay sa mundong ito. And Moses decided. After refusing the offer of the world, he decided. Verse 25, choosing rather to endure all treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Now, look at me. Mga bagay na kinahumalingan natin sa mundong ito ililipas. Sangayon po ba kayo? Pero yung pagsunod sa kalooban ng Diyos mananatili hanggang wakas. Anong gusto ninyo? We will embrace the things that will pass away or we will embrace the will of God that will remain forever? Alin ang gusto nyo? Yung kalooban ng Diyos o yung mga bagay sa mundong ito? Of course, kalooban ng Diyos. Amen po ba? Alright. There are three main decisions in life. And I would like to share the 3 M's of life. Number 1, who will be your master? Sino ang magiging Panginoon mo? And what will be your mission or ministry? Ano bang magiging mission mo at ministry sa buhay? And who will you marry? 3 M's of life. Number 1, who will be your master? What will be your ministry? Whom you will marry? Sino ang iyong pakakasalan? Ibig sabihin, sinong kakasamahin mo habang buhay? Di ba? Alam nyo, maraming tao try to resolve the 3rd M first. They try to resolve the first 3 M first. They get married without deciding whom they are going to serve and what they are going to do. Nagdesisyon ho sila, magpakasal muna, pero hindi nila dinesisyonan sa kanilang pag-aasawa, sino ang kanilang paglilingkuran at anong kanilang gagawin. Anong naging resulta ng kanilang buhay. They end up in a mess. Secondly, there are people who focus on career. May mga tao po, they focus on career, their ministry, their mission, escaping who they are going to serve, and forgetting about getting married. Anong result? They end up unfulfilled and empty. Ano ang tama? Ang tama po, choose first whom you will serve. Ang tama po sa pagdidesisyon sa buhay, piliin mo muna at desisyonan sino ang iyong paglilingkuran. Like Joshua. In Joshua chapter 24 verse 15, he says, as for me and my household, what? We will serve the Lord. Yan ang tama at unang dapat natin gawin. Sino ang ating paglilingkuran? Pagkatapos na tayo maglingkod. Pagkatapos natin desisyonan, sinong paglilingkuran natin? Ang susunod, anong paglilingkod ang gagawin ko? At sino ang kakasamahin ko habang ako'y nabubuhay sa mundong ito? Number 7, Moses expected his reward. Si Moses po, in-expect niyo ho yung reward. Verse 26, considering the reproach of Christ greater riches than the treasure of Egypt, for he was looking to the reward. Makinig ho kayo. Ang inaasahan ho ni Moses na reward ay hindi yung mga bagay sa mundong ito na lumilipas. Ang kanyang inaasahan yung reward sa langit na mananatili hanggang wakas. Amen? So let us work for a greater reward. Si Moses yun ho ang kanyang nasa isip, nasa puso. He gave up some things for something better. I-give up niya yung mga bagay sa mundong ito for a something better. Moses was not a martyr. He gave up temporal things for eternal things. Tanong, nakuha ba ni Moses yung kanyang reward? Yes, nakuha niya. Naalala ho ba ninyo? Noong nagkaroon ng Mount Transfiguration, nakita ho si Moses na nandoon ho, nakatabi ni Jesus. He received his reward, his eternal reward in heaven. Sana po. Yun po ang nasa natin. Na isang araw pagdating sa langit ay sasabihin ng Diyos sa atin, well done, good and faithful servant. Is that our desire? Na pagdating natin sa langit, dahil tinanggap po natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Tinanggap natin yung pangitain ng Diyos sa ating buhay. Pagdating sa langit, sasabihin na, well done, my good and faithful servant. Hallelujah.
Yan ho ba ang desire ng puso nating lahat? Parangalan ng Diyos sa langit. Amen? Napakalawa, let us learn the vision from the Israelites. Ano matututunan po natin? Number one, they rejected the vision. Why? Ang bansang Israel, mayroong vision sa kanila ang Diyos, pero they rejected the vision. Anong reason? They were hindered by obstacles. Verse 27 hanggang 30. Ano ang kanilang pinahalagahan? They give importance to the obstacles rather than to the goal. No, makinig ko kayo. The reason why they rejected the vision of God, sapagkat sila po'y nahadlangan ng mga bagay na nasa paligid nila. Ano ang pinahalagaan nila? Yung obstacles rather than to the goal. By doing so, they were saying that the vision of God is giving them not worth fighting for. Mga kapatid, mga minamahal, the moment we reject the vision of God, and because there are so many obstacles in front of us, at tayo po ay hindi nagpatuloy, ay sinasabi ho natin, God is giving them is not worth fighting for. Para sa kanila, hindi kailangan pagpursigihan yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. When you consider it too risky or too demanding for you to live the Christian life, then you are saying to God, your vision is not worth pursuing. Mga kapatid, kung yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin, sa tingin natin, napaka-demanding naman yan. Ako, it will take a lot of time in my life. Yung comfort zone ko, maapektuhan. Ako, pag ginawa po natin yan, sinasabi natin sa Diyos, Lord, yung pinagagawa mo, hindi ko kailangan pahalagahan. Hindi ko kailangan ipursu yan. At kapag nangyari ho yan, mga kapatid, you drape away from God and lose His vision. And secondly, they were weakened by opposition. Nakita ko nila ang kanilang sarili that they are weak and insignificant compared to the opposition. Sa tingin nila, nako, mas malakas ang mga kalaban. Mga kapatid, hindi pa nagsisimula ang laban, bumigay na sila. Ayan, maraming Kristiyanong ganyan, hindi pa nasusubukan, talo na. Nako, mahirap yan. Nakita na kayo ng isang tao kapag mayroong ino-offer ang Diyos sa kanya, naku Panginoon, hindi ko kaya yan. Naku Panginoon, mahirap ata yan. Wala namang madaling gawin eh. Madali lang kumain. Hello? Talaga naman, pag may pinagagawa ang Diyos, talaga minsan mahirap. At minsan, madali ho tayong masindak. They conceded the fight without doing anything. Ibinigay na nila ang laban, wala pa silang ginagawa. By doing so, they were saying that the vision God is unattainable and that its pursuit is an exercise and futility. Makinig kayo. When you have a low view of yourself and reject God's vision of you, you will never accept anything worthwhile. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kapag may pinagagawa ang Diyos, sa simula pa lang, inayawan na natin at sinasabi natin, wala tayong magagawa. Kapatid, mga minamahal, wala tayong ma-accomplish na anumang bagay sa mundong ito. But listen to me carefully, anumang pinagagawa ng Diyos, mahirap man yan, napakahirap man yan mangyari. Sa tingin po natin, wala tayong kakayanan. Ako'y naniniwala at sasabihin natin sa Diyos, Lord, wala akong magagawa, pero naniniwala ako, mayroong kang magagawa. Alam ko, Panginoon, hindi ko kaya, subalit alam ko, Panginoon, kaya mo. At kapag nagtiwala ka sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Yes, it's all God put in our hearts. Hindi ho madali yung akbang na gagawin na ho namin. Because we are steering you up into a higher level today. Sino sa inyo ang nais ng isang church na malagong malago? Sino sa inyo ang nais na maraming kaluluwang dadalhin ng Diyos sa church na ito? Kung madali ho sa inyo, mahirap sa akin. Because I will be doing a lot of homework. And praise God, we are blessed. We have 2 elders who did my homework. Sila hong gumawa ng mga lessons na ngayon ay ipe-present ho namin sa inyo. Mga gagamitin ho natin as we do the M12, the ministry of 12. Ano nangyari? When they rejected the vision, they received the consequences. Mga kapatid, makinig ho kayo. They wandered aimlessly in the wilderness until they died. When you reject the vision of God, you will live a life without purpose. Pag nireject ho ninyo ang layunin ng Diyos,
O ang vision ng Diyos sa inyong buhay, mamumuhay kayo sa mundong ito na walang layunin ng buhay. It is like living and just waiting to die. Para kayong trumpo na paikot-ikot lang. Para ho kayong nakaupo sa silyang tumba-tumba na nagpapakahirap kayo, wala namang kayong mararating sa buhay. May kausap pa ba ako? So don't reject the vision of God. They wandered aimlessly in the wilderness until they died. They never entered the promised land. Ito ang pinakamasakit. Hindi nila naranasan ang masaganang buhay. Mga kapatid, you will not experience God's best if you will not receive God's vision. Gusto ba ninyong maranasan ang the best ng Diyos? Receive God's vision and eventually take part of that vision. Now, let us apply God's vision in CGM. I-apply na ho natin. We'll be looking at the M12 model. Kung mapapansin po ninyo, mayroon kaming nilabas na vision sa inyo. And I talked to Pastor Greg. Sabi ko, Pastor Greg, it is so hard to memorize our vision. Napakahaba nun. Sino nakakaalala nung nag-aaral ng MIP? Sabi ko, Pastor, I want a concise vision, statement. And Pastor Greg presented to me this concise vision. And I would like to present it to you, brothers and sisters in Christ. This is the vision of the church. A church where the miracles of ministering and multiplication are visible. Growth is possible. Do you believe that growth is possible? Now, what are the physical basis of this? Tingnan natin sa Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sa basis po ng evangelism and discipleship. Number 1, Matthew chapter 28, verses 18 hanggang 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore go and make disciples. So this is the biblical basis. Alright? That we need to make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Now, biblical basis of multiplication. Kasi nakalagay po sa ating vision, a church where the miracles of ministering and multiplication are visible. Now, the basis of multiplication. Tingnan nyo, ang sabi po ng aklat ng Timothy, chapter 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Ang sabi niya, yung tinanggap ko sa inyo, ang tinanggap niyo sa akin, ay ipasa niyo sa iba. That's multiplication. So God wants to multiply yourself. Kung ano yung natutunan ko, ay ipapasa ko sa inyo. Kung anong natutunan niyo sa akin, ang sabi ng Biblia ay dapat ipasa sa iba. Amen? Reliable people. Katiwa-tiwalang tao. Harapin nga ninyo ang inyong katabi kung katiwa-tiwala. Na kayo magduda, katiwa-tiwala siya. Amen? Kayo, bari kayo hindi tiwala, pero siya yung tinitiwalaan ng Diyos. Titiwalaan ka ng Diyos. Amen? Mahirap magsalitang walang kausap. Sige po, kausapin niyo siya, sabihin niyo, congratulations, pinagtitiwalaan ka ng Diyos. Amen? And thirdly, biblical basis of ministering. Tayo ho ba ay kalooban ng Diyos na magministeryo? Yes, 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sabi po ng Biblia, tayo ho'y royal priesthood. Makaharing saserdote. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging saserdote, maging pare. Anong trabaho ng pare? Mag-minister, maglingkod sa Diyos, maglingkod sa tao. Tanong, tayo ho ba ay may calling to minister? Yes. Kasi pagdating ho sa pagministeryo, ang nasa isip kaagad natin, pastor, yes, we are ministers. Pero gusto ng Diyos putulin yung idea na yon. That ministering is to some few people. Na ang pagmiministeryo ay para sa ibang tao lang. Sa iilan lang. Mga kapatid, mali yung konseptong yon. Ang pagmiministeryo ay para sa ating lahat. Ulitin ko, ang pagmiministeryo ay para sa ating lahat. Not only to the pastors, not only to the staffs,
This is all also for all of us. Now, tingnan po natin ang example ni Pablo. Sa Acts 22 verse 8 and 10. Ang context po ng passage na ito po yung testimonya ni Apostol Pablo na ikinuwento niya kung paano siya tinawag ng Diyos sa daan ng Damasco at binigay ho sa kanya ang divine vision. At si Apostol Pablo, sa mga talatang ito ay nagtanong. Dalawang tanong na following the priority of the three aims of life. Tingnan niyo ho, ang sabi po ng Acts 22, verse 8 and verse 10. Tingnan niyo ho, kung kayo po ay may Biblia. Acts 22, verse 8 and 10. Ang sabi niya po rito sa Tagalog, at ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? Sa English, who art thou, Lord? Ito yung una niyang tanong. Sabi na, who are you, Lord? Sa King James, who art thou, Lord? Anong pinakita rito? He recognized Jesus to be his master. Everybody say master. So, in-apply niya yung first M of life. And secondly, sa verse 10 ay ganito. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? Sa English po, and I said, what shall I do, Lord? What shall I do, Lord? Recognizing the second M, his mission. Ulitin ko po. Number one, he recognized Jesus as his master. Secondly, he recognized his mission. Tingnan natin anong response ni Apostol Pablo. We can find that in Acts 26:16 hanggang 18. Verse 16 hanggang 18. But arise and stand on your feet. For this purpose I have appeared to you, to appoint you a minister and a witness, not only to the things which you have seen, but also to the thing which I will appear to you, delivering you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, in order that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Anong response ni Apostol Pablo? Number one, responded to the appointment as minister. Ayan. Tumugon ho siya sa appointment ng Diyos sa kanya bilang minister. Now, let me ask you this question. Are you willing to receive the appointment that you are now called to be ministers of God? Tinatanggap po ba ninyo na kayo mga minister ng Diyos? Pangalawa, he responded to the calling as witness. He is a witness to the Gentiles. Now let me ask you this question. Are you receiving the appointment of God to be witnesses? Tinatanggap po ba ninyo ang appointment ng Diyos sa inyong lahat na tayo pong lahat ay mga witnesses? Sabi ng Diyos, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kapatid, paano tayo magiging witness? Paliwanagin natin ang ating ilaw. Ano yung ating ilaw? Mabubuting gawa. At ang panghuli, he responded to the instruction of passing on what he received. Tumugon po siya sa panawagan ng Diyos sa kanya at utos ng Diyos sa kanya na ipasa kung ano ang kanyang tinanggap. And let me ask you this question. Nakalaan o ba kayong ipasa yung tinanggap natin mula sa Diyos? Ulitin ko, nakalaan o ba tayong ipasa kung ano man tinanggap natin sa Diyos? Tanong, may tinanggap naman ho ba kayo sa Diyos? Wag ho tayong maging sakim, ipasa natin kung ano ang tinanggap natin mula sa Kanya. Now, look at the vision of the M12. May nakalagay ho dyan, the vision of the M12, nandun sa kabila. Ano ang vision ng M12? To make committed disciples and dedicated minister of the Lord Jesus Christ. This is the vision of M12. Ito ho ang gagawin ng Diyos sa ating iglesia. Anong gagawin ng Diyos? Committed disciples. Everybody say, committed disciples. Hindi ho omitted. Committed disciples. Pag sinabi natin committed disciples, they are willing to die for Christ. Sabi ho ng isang pastor namin, when I was still in Bulacan, for me to live is Christ, and to die, kayo na lang.
Para sa kanya, mabuhay kay Kristo. Pero pag mamatay, kayo na lang ang mamatay. Committed disciples are willing to die for Him. Hello? A committed disciple is willing to obey. A committed disciple is willing to learn more from God. A committed disciple is willing to imitate Christ, whatever is the cost. Yun ho ang nais ng Panginoon. Pag sinabi natin committed disciples, handa siyang sumunod sa Panginoon, not from a distance. From a distance. Diba si Peter? He followed Jesus Christ from a distance. Hindi yun ang committed disciples. Ang committed disciples ay katulad ni Juan. Nandun ho siya sa tapat ni Kristo na kabayubay sa krus na handang tumugon sa ipagagawa ng Diyos. That is a committed disciples. Hello! Ang committed disciples ay hindi nagtatago. Ang committed disciples are disciples who are willing to express His faith to the world, even it will cost His life. Ang committed disciples, handang iwanan ng lahat. Hello? Wala na akong kausap. Dedicated ministers. Yan o ang nais ng Panginoon na gawin natin sa church na ito. Anong strategy natin na gagawin? Number 1, building up new believers. Gusto natin ma-build up yung mga bagong mananampalataya. Pangalawa, preserving and multiplying disciples. Gusto ho natin yung mga disciples ma-preserve at ma-multiply. Dumami ho sila. Sino sa inyo ang nais na ang isang Kristiyano na nadala natin sa Panginoon hanggang siya ay mamatay Kristiyano? Mayroon po kasi mga naging disipulo pagkatapos namamatay, hindi na nagpatuloy. I watch a lot of Christians like that. Meron pa nga ako naging mentor. Ngayon, nagtitinda na lang bulaklak. Meron pa nga ako ang alam, dati ho, ang sigasig ho niya. Dati ho, pag mayroong mga mamamatay, tinatawag siya, talagang pinagpipray niya, Lord, I declare life for him. At nabubuhay naman. Umahaba ang buhay. Ngayon ho, nagbago na. Pag mayroon lang mamamatay, tinatawag din ho siya, pero ang panalangin niya, mamatay ka na sana, kasi malaki ang komisyon sa ataol. Hello? Nagbago na. Dati ho, ang dinideclare niya life, ngayon dinideclare niya death. Mas malaki yung kanyang komisyon sa ataol. Dati ho, minister of life. Ngayon ho siya ay minister of the dead. Nandiyan pa ba kayo? Alright. Raising up new believers. So, nais ho natin mag-raise up ng mga bagong mananampalataya. Hindi ho ba kayo nagsasawa sa mga pagmumukha natin? Hindi tayo nagsasawa. Amen? Pero mas masarap, may bagong muka. Kung hindi kayo excited, sabihin sa katabi nyo, mas gusto ko na marami tayong nakikita. Minsan narinig ko yung isang asawa, nako, daddy, ikaw na naman. Anong gusto mo? Mag-asawa ng isa pang bago? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig nating sabihin sa church, sana ho, bawat linggo may bagong mukha tayong nakikita. Amen? At yung mga bagong mukha na yan, naluluma rin sa church. Amen? Ibig sabihin, nananatili sa church. Kasi mayroon mga, oy, praise God, first Sunday, ang daming bago. Second Sunday, wala na yung bago. Third Sunday, wala na yung bago. Fourth Sunday, wala nang bago. Natapos na mga services natin, wala pa rin bago. Tayo rin na nagkikita sa finals. Sana may bago naman na nadadagdag. Yun ang mga kalooban ng Diyos para sa atin, na maraming bagong believers na napuput up sa church? Yes. Yes. Hindi ho kami bumabata. Malutong na ang aming mga buto. Nung Martes ho naglaro ako, napilipit yung aking likod. Hindi na ako bumabata. And we want to train somebody. Yung mga iti-train namin ho, mas matatanda pa sa amin. Pero isang bagay tinitiyak ko sa inyo, silang may mga edad na, magti-train din sila. At alam ko, pabata ng pabatayan. Amen? And we want all of you to be trained. May kausap pa ho ba ako rito? Sino sa inyo ang nais tayong lahat ay mahasa? Isipin nyo kung lahat tayo, bawat isa sa atin ay katulad ni Pastor Frank. Isipin nyo lahat kayo ay katulad ng mga disipulo na ididisipulo namin.
Na kahit anong mangyari, for me to live is Christ and to die is gain. Amen? Na kahit sinong patayuin, kaya. Kahit sinong pagturuin, kaya. Sipin nyo, kahit na anong mangyari, handa kayo lahat. Now, we want to develop new leaders. What are the advantages of the M12? Maximizing quantity and quality. Look at that. Ano mangyayari? There will be greater intimacy. Pag inadapt natin yung M12, magkakaroon ng greater intimacy. We need a strong relationship in the church if we are to grow in the faith collectively and individually. Kung gusto ho natin mag-grow sa isang church, kailangan ng strong relationship. So dito po sa M12, magkakaroon tayo ng greater intimacy. Why? Because the relationship can grow because this is a long-term group. This is a family. Imagine I have my 12. I will be spending my whole life in my 12. And this is a long term. Magkakaroon kami ng greater intimacy. At hindi lamang o greater intimacy, more accountability among believers. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid, mga minamahal, that we need accountability to overcome sin? Kailangan po natin ng accountability para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Yung mga weaknesses ho natin mapagtagumpayan. Imagine, in my 12, I will be learning more from them. Matututunan ko ang maraming bagay sa kanila. Makikita ko kung sino may kahinaan at doon sa kanilang kahinaan. Because they are accountable to me, I will be helping them to overcome their weaknesses. Sino sa inyo rito ang nais na may tutulong sa inyo na magtagumpay sa kasalanan? Of course, gusto natin lahat yun. Di po ba mga kapatid? Mahalaga ho yan. And not only greater accountability, leaders are ministered to so that they can minister to others. So yung bawat isa mamiministeryuhan at pag kayo na ministeryuhan, makapag-minister din kayo sa iba. Now, the priesthood of all believers is exercised in the system. In the M12, every person is taking care of and also taking care of somebody. Now, makinig kayo. Sa M12, aalagaan ho namin yung 12. At yung 12, aalagaan din nila ang kanilang 12. Imagine sa M12, aalagaan ko sila para sila rin po'y mag-alaga ng iba. Sino po sa inyo rito ang nakaranas alagaan sa bahay ng kanyang mga magulang? Parents. Anong nangyari nung kayo ni-nurture ng mga magulang ninyo? Lumaki kayong matitino. Amen? Amen. Hindi kayo sang-ayon na matino kayo? Ako, pinagmamalaki ko yung tatay ko. We are nurtured by our parents. Bagamat may mga konting sablay, inayos na lang ni Lord. Pero ang mahalaga, may nag-nurture sa amin. Nag-nurture sa amin na magkaroon ng takot sa Diyos. So the same, in this church, you will be nurtured. You will be equipped para ho kayo rin ay mag-equip. Mag-nurture para kayo i-nurture kayo para kayo mag-nurture. Evangelism become a priority and a group effort. Imagine, hindi ka na ma-overwork sapagkat ang evangelism, pagtutulong-tulong. Hindi mo na gawain mag-isa. Imagine, if I have my 12, we will do the AGR, which is called in our church as MWE, Miracles Weekend Encounter. I have my 12. 12 times 3 is equivalent to 36. So yung aking 12, hahanap sila ng kanilang 3 kaibigan, dadalhin nila sa MWE, tutulong-tulong ko kami, hahanapin yung 3 nila, pagkatapos dadalhin namin sa isang lugar, magkakaroon kami ng MWE, tuturuan po namin sila that they will encounter God, they will miraculously receive the gift of God. So tulong-tulong kami, mas madali. Amen? Wala akong kausap. So hindi na ho ma-overwork kayo. May tulungan na ho. Kumbaga sa networking na yan. Di ba? Hindi kayo pakakawalang mag-isa. May tutulong sa inyo. Halimbawa, I have my 12. Tutulungan ko yung aking 12. Halimbawa, Pastor, gusto ko lang dalhin yung 3 kong kaibigan. O, tutulungan namin sila. O sige, mag-arrange tayo. Magkaroon tayo ng M12 Miracles Weekend Encounter. So, sa simula pa lang, tutulungan na namin sila. Paano namin madadala sila sa encounter? Pagkatapos, on the encounter, tutulungan din namin sila. Pagkatapos ng encounter, tutulungan pa rin namin sila. Imagine, pagkatapos nilang maborn again, aalalayan pa natin sila. Sino ang gusto sa inyong gano'n na mangyari sa buhay ng mga bago mananampalataya? And not only that, many leaders are developed. All the members of the church are potential leaders. When they all become part of the M12, they will all be leaders of their own M12. So marami hong mapoproduce na leaders. Susunod, multiplication becomes sustainable.
This means that the task of multiplication is assigned not just to one man or few men, but to all those who are part of the M12. So everybody is helping somebody, that nobody is overworked. So nagtutulungan po dito. Multiplication becomes sustainable. At ito ang maganda, homogeneous principle. Ibig sabihin, ang grupo ko, puros lalaki. Walang panganib. Maliban kung mayroong ganon. Mabuborlagin din yon. Walang kakaba-kaba mga nanay na maaagaw ng ibang babae ang inyong asawa. Sapagkat sila ay tuturuan namin at pag-uwi nila, ipagluluto na kayo, ipaglalaba kayo, ipagpapalansa kayo. Sino ang nais na lalo kayong mamahalin ng inyong asawang lalaki? Wala akong kausap dito. I'm just kidding. Of course, tuturuan namin sila paano mamahalin kayo. Because in the M12, ang concern po ay family. Sino sa inyo ang nais na maging maayos ang inyong pamilya habang buhay? Yun ang trabaho namin sa M12. Wala akong problema. Yung mga kababaihan din, sila din po ang magsasama-sama. 12-12. Yung mga lalaki, 12-12 din. Alam niyo po ba na minsan mahirap, may mga problema sa tahanan, hindi makapagbukas si mister sa inyong asawa. Pero sa amin, magbubukas sila. Pero itong maganda, hindi ko kayo i-announce sa church. Hello? We will be accountable to them. At magtutulungan kami para ayusin ang inyong pamilya. Vision and vision is clear. So yung vision, alam niyo sa mga cell group, sa mga gathering na ganito, ibinabahagi. Pero ito maganda sa M12. Hindi lamang po ibabahagi, ito po ay gagawin po namin. So we will demonstrate the vision and the mission. Yun po ay napakaganda sa M12. Now, to end up, where to start? Saan tayo magsisimula, Pastor? Number 1, be part of a ministry group. Mula sa araw na ito, ano yung mga ministry available sa church? Be involved in the ministry. Secondly, be available for training. Kapag may mga training o tayong i-announce, one of these days we'll be announcing the training classes. Be available. Thirdly, be involved. Everybody say, I am willing. Ulitin natin, I am willing to be involved. So yun naman ang pangatlo. At ang pangapat, where to continue. Saan po ako magpapatuloy? Number 1, be visionary. And secondly, see the big picture of heaven. Makita ko natin yung big picture na pinresent ko sa inyo kanina? That God wants us to be part of that great vision. That on the last days, there will be multitude worshiping our God. Where to end up? Pastor, kailan ba ako magtatapos? If I will be involved in the M12, number 1, tell the Lord, say so. Kailan ka magtatapos? Kung sinabi na ng Diyos. Magtapos ka na sa M12. O kaya, till the Lord comes. So, pag pumasok ka ho dito, pwede kang kumawala pagdating ng Panginoon. Wala ka na sa M12. Amen? And thirdly, till you give an account in heaven. Magbabalik sulit ka sa Diyos. At ang panghuli, till your last breath. Kaya pag pumasok ko kayo sa M12, this is for life. At ang maganda ko rito, secured kayo habang buhay. Amen po ba? Now, meron po akong illustration na nilagay ko sa conclusion na gusto ko pong basahin sa inyo. Those first Christian were always moved by and with a vision from God. Yung mga naunang Kristiyano po, sila pong lahat, they were all moved with vision from God. Christianity emerged because a few devout people were converted from dead living to a God-centered and empowered vision to claim some territory for King of Kings. Yung mga naunang Kristiyano, they received the vision. They were able to conquer cities. Bakit? Kasi they received the vision and they committed themselves to that vision. Ang sabi po ni Zig Ziglar, puts it succinctly, one person with conviction is worth more than 100 with only an interest. Mahalaga po yung isang tao, basta may conviction siya. Talo pa niya yung 100 na may interest lang. Ang sabi ho ni John Wesley, founder ho ng Methodism, dineklara ho niya, ang sabi niya, give me 100 men
Ulitin ko po. Give me 100 men who love nothing but God and hate nothing but sin, and I will shake the whole world for Christ. Ganda ho lang kanyang sinabi. Naintindihan naman ninyo? Hindi. Ulitin ko. Sabi ni John Wesley, give me 100 men who love nothing but God, hate nothing but sin, and I will shake the whole world for Christ. Sabi niya, bigyan mo ako ng 100 tao na wala siyang inibig kundi ang Diyos at wala siyang kinamumuhian kundi kasalanan, and I will shake the whole world. Meron pong isang American company, and I will end up in this. Nagpadala ho sila ng isang salesman sa isang lugar. At nung siya po'y dumating doon, siya po ay nagpahatid mensahe. Ang sabi niya, walang nagsusuot dito ng sapatos. Ang sabi niya, pauwiin niyo na ako. Sinugo siya ng shoe company na maghanap ng place wherein they can market the shoes. Nung dumating siya doon, nakita niya lahat walang sapatos. Sabi niya, magpadala kayo ng pera dito, uwi na ako. Walang nagsusuot dito ng sapatos. So no way to market the shoes. Wala nga naman nagsusuot. Sumunod, nagpadala uli ng isang salesman. Sabi niya, etong nakita niya, lahat wala nga naman sapatos. Sabi niya, magpadala kayo, lahat ng sapatos ipadala nyo rito sapagkat marami ditong pagbibintahan ng sapatos. Anong kaibahan ng dalawa? Yung isa, walang vision. Yung isa, ang laki ng vision. Na lahat ng walang sapatos ay pwedeng magsuot ng sapatos. Amen? Sana ho tayo ganyan. Magkaroon ho tayo ng malaking pangitain. At ang pangitain natin, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay, isang araw ay sasamba sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. I hope and I pray that you catch the vision from God. I would like to invite my M12. Gusto ho namin ipakilala sa inyo, and Pastora Ana's M12. Sige po, lahat po ng napili ng Diyos na maging kasama ko para i-disciple, iniimbitahan po natin. We would like to invite all M12 ni Pastor Frank at saka M12. Kanina po pinakilala na ho namin sila. Yung iba kanina ay wala kasi nasa second service. Gusto po namin ipakilala ho sila sa inyo. Ito po yung magiging kasama ko. Dito na lang po, mga kapatid. Dito na lang. Okay. Si Pastor Jack, si Pastor June, si Brother Resi, si Brother Bear, si Brother Efren, si Brother Fred, si Brother Pete, si Brother Vic, si Brother Ness, si Brother Joey. Sino nawawala? Si Pastor Danny. Nasaan si Pastor? Wala pa si Pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na ba kayo? Walang pa na isa. Asan si Pastor Agri? Nasa baba ata. Baka may speaking engagement. Alright. Huwag nakalimutan ni Pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Complete attendance. Ayan. So, kulang po kami ng 2. Sinong wala? Wala. Pastor, nawawala asawa mo? Nasa Molino. Ito po, ang kanilang head, si Pastora Ana, si Sister Alice, si Pastora Amy, si Pastora Vicky, si Sister Flor, si Pastora Neri, si Pastora Janet, sino ba ito? Hindi ko tatakilala. Si Sister Cora, si Sister Janet, si Pastora Judith, si Sister Wena. That is the heavyweight. Si Pastora Mayor. Mula po sa kanila, they will be trained. At pag na-train ho sila, they will be training
lahat ng ito ng tigdo-12. At yung tigdo-12 nila will be training 12. And starting today, they will be praying for their 12. Magpipray na ho sila ng kanilang 12. 12 times 12 is equal to 144. So imagine that 144 ay nasa ilalim ng supervision pa rin ni Pastora Ana yon. Igagayad niya at gagabayan yung 12 niya. Imagine, yung 12 ni Pastora Ana, aalagaan niya. Yung 12 ni Pastora Ana, aalagaan din yung 12. And one of these days, yung 12 nila ay nasa inyo. Ibig sabihin, one of these days, isa ho sa inyo ay mapipili na kabilang sa kanilang 12. At ganun din po sila. And we will live as a family. Amen? Praise God. Excited ho ba kayo na tayong lahat ay masanay ng Diyos? We will become a powerful armies of God. Gusto ho ba ninyo maging kasama sa armies ng Diyos? So, would you please extend your hands sa mga 12 po na narito? And we would like to pray for them. Panginoon, salamat po. Alam ko po na hindi kami ang tumawag sa kanila para maging kabahagi sa M12. You are the one who called them, Lord. Mula sa mga tatay na ito, dalangin ko po, Panginoon, continue to speak to their hearts, Lord. Continue to show the visions in their hearts, Lord. At ayan mo, Panginoon, na empower mo po ang mga katatayan na narito. Alam ko, Panginoon, na pinakamaliit na grupo sa church ay ang mga kalalakihan. Pero naniniwala kami sa magitan ng 12 na ito, we can multiply the men, Lord, in our church. Use them mightily, Lord God. And I pray for greater anointing that will just flow upon their lives. Lord, anoint them anew in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, gawin mo po kaming instrumento sa pagdidisipulo ng buong kalalakihan sa Church of God's Miracles. Make us an instrument. Lord, give me wisdom as I disciple them. Again din po, Panginoon, ang mga kababayan na rito. Give Pastora Ana wisdom, Lord, to disciple these women, Lord God, that will disciple lahat po ng kananayan, kababaihan, kabataan, mga singles, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord, I pray for greater anointing that will flow upon all of them right now in Jesus' name. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin ito. At gayon din po, Panginoon, lahat ng mga miyembro ng CGM na nandito. Dalangin ko po, Panginoon, na silang lahat ay maging excited na magpadisipulo, Panginoon. Magpasanay, Panginoon, upang sila po ay gamitin mo rin po na magsanay ng iba. Salamat po, Panginoon, because we will be working as a unit in this church. And Lord, we are seeing more believers will be raised up in this church. Lord, thank you so much for that greater vision that we will be raising up committed disciples and dedicated ministers. Salamat po ng marami. We entrust to you the M12 of this church. In the name of Jesus Christ of Nazareth, this is our prayer. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Now, mga kapatid, gusto po namin pakita ko sa inyo ang ating